Betong sumaya, tinawagan ang kanyang basher noon. Betong sumaya sa kanyang hater, akala ko ba mabait ka, nagpa-video greet ka pa sa akin dati. Anong nangyari sa iyo? Isa sa mga pagsubok na hindi maiwasang harapin ng mga artista ay ang makatanggap ng mga negatibong komento o bashang mula sa haters. Karaniwan nagaganap ito online, kung saan ang mga komento ay madalas na nagiging personal at masakit para sa mga artista. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ng kapuso comedians na sina Betong Sumaya at Cheryl Solomon na nakaranas din sila ng online hate. Ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan sa mga basher at kung paano nila ito hinarap. Nagulat ang maraming kapuso viewers at pati na si Boy Abunda mismo nang inamin ni Betong na may isang pagkakataon na tinawagan niya ang isang basher. Ayon kay Betong, nangyari ito habang siya ay bahagi ng GMA musical variety show na All Out Sundays. Nakakita kasi siya ng isang basher na palaging nagiiwan ng masasakit na komento online. During All Out Sundays po iyon before so lahat po kami parang shoot from home. So may isang segment na talagang ayaw ng isa. Tapos sinabi parang, wala kang kwenta. Hindi ka nakakatulong sa ratings. Wala kang karapatan sa AOS. Parang ganoon, kwento ni Betong. Patawang sinabi ni Betong na gutom pa siya noon at dahil dito, tinawagan niya ang hater sa Instagram. Tumawag talaga ako Tito Boy, tapos sinabi ko, salamat po sa comment mo. Tinatanggap ko yung comment mo pero tanggapin mo rin yung comment ko. Sabi ko, trabaho lang ito. Ginagawa lang namin ito kasi work ito at kailangan namin magkaroon ng income. Sa kabila ng kanyang mahinahong paliwanag, nagalit pa rin ang basher at sinabihan siya ng, wala ka kasing kwenta. Ngunit nang basahin ni Betong ang mensahe ng basher sa kanilang chat, napansin niyang humingi pala ito noon ng birthday video message para sa kanyang anak. So sinabi ko, akala ko ba mabait ka, nagpa-video greet ka pa sa akin dati. Anong nangyari sa iyo? Ani Betong. Sabi niya, pasensya ka na din. Bigla siyang kumalma. Nagsabi naman siya ng, pasensya ka na. Gusto ko lang kasi sabihin yung nararamdaman ko. Sa karanasang ito, ipinaabot ni Betong sa netizens na okay lang magbigay ng reaksyon, ngunit ang mga komento ay dapat na maging konstruktibo at hindi masyadong masakit. Si Cheryl Solomon naman ay nagbahagi rin ng kanyang sariling karanasan. Isa sa hate comments na hindi niya nalampasan ay tungkol sa kanyang panganay na anak. Dahil dito, nagdesisyon siyang hanapin ang Facebook account ng basher at napag-alamang isa itong bagong ina. Bilang paalala na maging positibo sa buhay, nagkomento si Cheryl sa larawan ng basher ng God bless your child.